Huling pagkakataon na po ito ni Grandmaster Wesley So na mag-qualified sa tinatawag nilang candidates. So, wala na siyang ibang chance kundi manalo dito po sa FIDE World Cup 2025. Kung hindi po ako nagkakamali, top 3 po dito ang magka-qualified sa candidates eh. Hindi ko sure kung binago. Baka dalawa na lang. Anyway, ito po ang lineup matindi. So, andyan po si Gukesh Arjun, Pragnananda, Anish Giri, Wesley, Vincent Kamer, Wei Abdul Satorob. Andyan din sila Nepo, Hans Mukniman, pati ata si Daniel Lubom, andyan din eh. Lebon Aronyan, at iba pa pong top players sa buong mundo. Ngayon, ito pong FIDE World Cup ay knockout system. Meron pong 206 na players. Laglagan yan. So, standard game po ito, long game. So, dalawang laro ng long game, unahan maka 1.5, siya po yung panalo. Ngayon, sa round number 1, yung mga top seed po, o sa first stage po ng bracketing, may bye. Ibig sabihin, sa second round na sila maglalaro. Pero ito maganda. Ang Pilipinas po ay may representative. Walang iba po kundi si Grandmaster Daniel Quezon. Ganon din po ang Thailand. Ang representative po ng Thailand, yung estudyante ko po na si I am Prin Lau Hau Wirapap. Anong nangyari sa game nila? Aba, day 2 na po eh. Mabilis kong ipapakita yung day 1. Anong nangyari sa day 2? Doon po tayo magpo-focus. Okay, unahin po natin yung mga laban po ni Grandmaster Daniel Quezon. Ito po yung tinira ni Daniel Quezon. No? Kalaban niya po si Alexei Grebnev. From Russia po yan, 2600 rated player. Tinira po is E4 na sinagot ni Daniel ng C5. Pagka C5, Knight F3, G6, abay, Sicilian Hyper Accelerated Dragon na sinagot ng C3, nag-bishop lang po sa may G7 na sinagot po ng D4, takes, and then nag-D6 lang. Basic lang yung opening, no? Pero kung titingnan yung oras, nag-iisip na dito si Daniel Quezon, samantalang si Alexei, abay, tira lang ng tira. Halatadong preparado. Pagka D6 po, nag-H3. Napakakunat. Ako po, Sicilian Alapin player ako. Kasi ang ginawa pong approach parang Sicilian Alapin yan eh. Pre-event po ito, very important na wag mong papatalunin o papapinin yung bishop dyan. Na sinagot lang po ng knight para atakihin po yung pawn sa may E4. Of course, dinipensahan. Nag-casting si Quezon, bishop to E2. Nag-knight lang po sa may C6, bishop to E3. And then nag-E6 lang. Actually, nasupresa ako sa E6 na yan eh. Matagal na ako kasing Sicilian Alapin player pero never ko to na-experience sa tournament. Ang common po na ginagawa is dalawa. Yung iba po is nag-A6 B5 pero kadalasan sa mga preparado D5 ang tinitira dyan. Pagkatulak mo gaganunin ka eh. Yun yung kadalasang ginagawa para po makalabas ito later on. No? Pag wala ng pawn sa E4, pwede ka na bishop F5. Anyway, ang ginawa nga ni Daniel Quezon is nag-E6 na medyo, wow, nasupresa ako dyan. At according sa engine, hindi daw ganun kaganda. Pagka E6, nag-castling, and then nag-H6. Napakakunat ng approach ni Daniel Quezon. Relax lang na sinagot ng rook to C1, and then nag-king to H7. Ayun. Medyo masyado daw slow, medyo mali na daw. Ibalik mo natin. Ang sinasabi is you have to go for development na ilabas mo na yung pyesa mo. Anyway, nag-king to H7, na sinagot ng queen to A4, nag-A6, magbi-B5, na sinagot ng rook to D1. Yung B5 kasi hindi pa uubra. Libre kasi yung tore. Kaya nag-knight E7 muna yan. Nag-queen lang po sa may A3. Napakagandang atras, no? Hindi may labas to dahil libre yun. Yun kasi yung plano eh. Anyway, nag-knight to E8. Umatras na naman para depensa lang po yung D6 na sinagot na po ng E5. Ayan. Medyo naipit na. Pagka E5, knight F5, and then bishop to F4. Nagtulak, and then bishop to D3. At talaga daw po ito ay clearly better. Actually, winning na to for the side of white. Equal yung pyesa, pero medyo ipit, hindi makadevelop. Yun po yung sinasabi ng engine. Anyway, nag-knight to E7 yan, queen to B6, nag-knight to C6, knight to A4, para po papasukin ka dito.
O, nag-knight to A5, umatake sa reyna, queen lang doon, hitting the knight, at nag-B5 lang, hitting the knight din, kasi depensado naman yung knight niya sa A5, pumasok yung kabayo. Pagkapasok, pumasok lang din, and then umatras lang yung reyna. Oh. So, ang pinaka gustong gawin, tulakan. Ang tanong, coach, na dito queen, ba't hindi na lang tinulakan agad? May ganun eh. So, binantayan muna yung B2. Okay? So, nag-A5 naman po yan. B3 naman ang sinagot ng white at nag-B5. Okay? Pagka B5 or B4 pala, tumakbo yung reyna and pumasok sa A3, nag-queen to E2, and this is already winning for the side of white. Parang magtataka ka dito actually. Iba talaga eh, no? Kasi equal yung pyesa, pero winning na daw. Ayan, tingnan nyo, namuti na yung baro. Kasi daw po, ipit na ipit yung black. Wala talagang play. Eh ano ngayon? Let's play solidly. Let's say bishop d7, develop lang tayo. Nag h4. Ayan o. Dahan-dahanin, pipit-piting ka. May paparating po na h5. Weak ito. No? Tapos later on, pwede dun. Ganun. Talagang walang magawa. Maghihintay. Nag knight c7, kinapture yung bishop, takes, and then ayan na po. Tinulak na. Nag king to g8 na lang. Teka lang, coach. Bakit ginanon? Bakit po umatras yung king at ibinigay ito? Ano ba kasi pwedeng gawin? Let's say, open file na lang tayo. Ano bang gagawin? Sisimplihan lang po eh. Kahit po capture lang dito, and then after taking, atrasan ka lang ng bishop, later on, knight jumps here, paano mo didepensahan? Coach, may depensa, bantayan natin. G3. Paano mo didepensahan? Wala, hindi mo madepensahan. Siguro nakita na yon ni Daniel Quezon, kaya sabi niya, it's all yours baby, pinakain na lang yung pawn na hindi pa nga kinapture. Ayun, no? Nakita nyo, grabe yung GM mo. Well, pwede nang capturein, pero by play kasi na pag kinapture mo, takes, may libre doon, hindi mo makapture. Kaya nag-queen muna. Okay? Pagka-queen, nag-G5, kinapture naman. Grabe sacrifice. And it's already completely winning dahil pagka takes one piece up ka, how will you defend this? Tapos ganun, wala eh. So gumano na nga lang yan para pagkatulak, may takbuhan sana yung king. Ayan o, tatakbo yung king. Kaso pagka bishop to f6, wala, naparisay na lang kasi takes ka ganun, tapos promote, wala, hindi madepensahan. No? So, medyo komportableng nanalo yung GM doon. Pagandaan ata si Daniel. Anyway, anong nangyari game number 2? In a must-win situation si Daniel. Ito po nangyari. Tingnan po natin. Puti naman si Daniel dito. So, siya po yung nag-knight F3, knight F6, nag-C4, E6, tapos G3, nag-D5, nag-bishop to G2, nag-bishop to E7, castling na din, D4, abay. Ito po yung Catalan. Popular ito. Ngayon, ang Catalan actually, medyo iniiwasan ng karamihan ngayon yan. Dahil maraming posibleng tabla sa black side. Dahil natalo po, ito pong si Daniel round 1 or game 1, sa game 2 must win para umabot ng tiebreak na rapid. Anyway, kinapture po, queen lang doon, hitting the pawn, nag-A6, kinapture na, B5, takbo. Halatadong preparado yung GM at si Daniel medyo nangangapa po dito. So pagka queen C2, nag-bishop to B7, bishop to G5, nag-knight D7, knight lang po sa D2, rook to C8, kinapture po yung kabayo, tinix ng kabayo din, and then knight to B3. Grabe yung oras, tingnan nyo. Halos 30 minutes o 26 minutes ata yan kung tama mat ko. Kalamangan po ng GM agad sa opening after move 13. Ganun po preparado si Alexei. Anyway, GM din naman si Daniel. Medyo mukhang napaghandaan na naman po siya. Anyway, nag-C5 po. Kinapture. Bilis tinirin. Binigay lang yung puno. Knight to E4. Naatake yung queen. Queen to C7. Tinulak. At wala. Napalit lang. Ayan o. Napalit lang. Nag-1 po na pa si Daniel. Pero pagka-atras ng Yoka Baby, hitting to, paano mo didipesan ito ng sabay-sabay? No? Yun ang nangyari. Ang sasabihin nyo, coach, i-atras natin. Hindi po in-atras yan eh. Kasi pwede capture takes. Tapos bishop to B po. Saan tatakbo yung kabayo? Kahit saan ka tumakbo mo, may capture doon. Mas gusto ko pa itim dyan kahit equal yan. Anyway, nakita yun ni Daniel, gumanito para hindi makagalaw yung kanyang bishop, knight, hitting the rook, umatras, at nagpabalik-balik. Wala pong magawa kasi. Pag kasi ikaw lumayo, mas maaalangan ka, nasa second rank,
Equal yan, pero mas prepare ko dyan yung itim kasi mas aktibo pyesa niya. Yun ang mangyayari. Kaya tinabla na lang ni Daniel. And because of that, yes, uwi on time si Daniel Quezon. Ngayon, gusto ko lang pong silipin or ipakita din yung laban na nangyari sa aking estudyante na si Prin Lauhao Rapap. Siya po yung nag-iisang international master sa Thailand. Ilang years ko na ba siyang estudyante? 8 years? 9 years. Ito po ang kanyang laban. Kalaban niya po si Grandmaster Suleiman Lee ng Azerbaijan. Malakas na bata yan. Edad niyan 20 na siguro or 19. Anyway, ang tinira po ni Suleiman Lee is nag-e4 na sinagot niya po ng e5, knight f3, knight c6, bishop c4, knight f6, nag-d3. Ito po yung Italian na 2 knights modern bishop opening So sinasagot po yan ng bishop c5, knight c3, a6 lang. Lahat po yan linya, kung papansin nyo mabilis tumira pareho. So nag-a4 po, nag-d6, and then bishop to e3 takes, and then nag-castling lang din. Lahat po yan linya. Hanggang bishop e6 po linya. Yun nga lang ang problema sa linya na ito is si Prin kasi hindi siya natural e4, e5. So medyo inaral niya lang to. Hindi naman very recent pero it's been siguro nasa 6 months na din na inaaral niya pero hindi niya pa talaga gamay na gamay. Kaya medyo kinakapa, inaalala niya. Kaya kahit na alam niya to kasi nasilip niya na to pero nabawasan siya ng 5 minutes, no? So, nag-B3. Pero yung GM na kalaban niya, talagang natural E4, E5 player for both white and black, eh. Ang Bistumiro. Yan, hanggang D5, linya pa rin yan, takes, capture, and then dito, medyo nasupresa si Prin. Kasi, ang tinira po before is queen to D2. Pero yung GM, nag-novelty, queen to E1, ang bilis tinira. Kaya napaisip dyan si Prin. Tagal nag-isip dito ni Prin, nanibago siya sa queen to e1. What's the difference between this? Kasi dito depensado pareho, pero eto depensado pareho at will allow this, no? Usually queen dito kasi para makaganon yung tore, di ba? O kaya makapagdoble. Pero queen e1. Now, what's the threat? Siguro nga, yun, papunta dito. O, tas may mga talon pang ganun later on. Kaya ang ginawa ni Prin is kinapture niya yung knight sa c3, binawi po ng reyna, and then e4 na yun na. Medyo aggressive play pero hindi kailangan. Ibalik lang natin kasi very equal ito. Ipalit mo lang yung mga pyesa. Ipalit mo lang yung pyesa. Pero ito kasi very interesting aggressive play. Ayan, yung e4. So pagka takes po doon, kinapture yung pawn, umatras, and then kinapture din, kinapture, and then nag-queen lang po sa may g5 na kung saan, according sa inyo, this is still equal. Oh. So, pinipin po, kaya nagpunta siya dyan. Nag-rook to f3 naman, rook to e8, hitting the pawn on e3. Inatake yung reyna. Of course, umatras. Depensa yung g7, kundi mamamate. Nagpunta yung reyna doon, umatras din. Na sinagot ng f4 ni Prin. Very equal pa rin. Equal pa rin, no? So, pagka F4, nag-rook lang doon, kining mo ba? Nag-D4, tapos sinagot ng queen to D6 lang para magamit yung reyna. Ang nakikita ko kasing play, ito pwede ka mag-F4 eh. Tapos kain doon, no? May mga ganong idea. Anyway, ang pinili is nag-queen na nga doon. Dinipensan yung F4, nag-rook to F6, nag-rook to F3, nag-rook to F8, and then nag-C3. Kunat lang. At alam niya bang very equal pa rin ito. Pero ang malaking magiging problema ni Prin ay yung kanyang oras kasi 21 minutes na lang siya. Ang ginawa po ni Prin, nag-knight to E7 para magamit na. No? Pwedeng umikot-ikot na gano'n. Magbibigay pressure. Tapos sinabot ng queen lang. Hinahamon yung reyna na tinira ni Prin ng knight lang sa C8. Hindi masyadong gusto ng engine, pero ako gusto ko eh. Kasi ang pinakatema mo, knight to D6, depensado na to, depensado pa to, kontrolado pa yun. No? Kaso, tinirahan na siya ng E4 immediately. Yun. Kaya hindi daw to maganda. Ang maganda daw is dapat queen B6 eh. So, pagka E4, kinapture, takes, pawn takes, no? Ang ginawa, kasi pag nag-rook takes ka, baka mamaya bumagsak po ito. Kaya, pawn takes lang. Ngayon, ang tanong, coach, bagsak pa din naman. Hindi niya po matakes kasi may ganon. So, mapipilitan po siya. Kainin muna yan. At pagka knight takes, C4, ayun na. Medyo nangisay na. Na-miss ni Prin yan. According sa engine, equal. Pero, sobrang hirap pong laruin.
Bakit ko po nasabing mahirap laruin? Kasi po, ang pinaka-threat to at malilibre to. Di depensahan, ganun pa rin. Kasi nga, nakapin. Kaya ang ginawa ni Prin is tinulak na lang yung pawn eh. Pagkatulak, nag-rook lang po sa F3. Dinipensahan na linapitan lang ng king. Tinulak yung pawn sa may F5 na mali. Medyo kaya pa daw to makasurvive. Rook E4 eh. Rook E4 kung counterplay daw doon. Pero ang tinira is nag F4. Ayan, time pressure na po kasi tingnan nyo 3 minutes na lang sila pareho. So pagka F4, nag king move lang, and then nag rook doon hitting the bishop, gumanon, pumasok at tinulakan na, at ito po ay dahan-dahan nang nalimas yung kanyang pawn. Wala na, ito losing na po eh. Kahit time pressure yan, may pass pawn eh. Ayan, sakit yung pass pawn. Dito nag-resign na lang. Anong meron kasi? Tulak, ganun. Nag-resign. Ngayon, game number 2, must win si Prin. Pero since white naman siya, baka mapilit. Anong nangyari? Puti po si Prin. Okay, preparado po siya dito hanggang, napag-usapan po namin ito hanggang sa A3. Ayan, knight C6. Hanggang dyan, linya. Pero, alam na kalaban niya. Tingnan nyo, bis tumiro. B4, capture takes, and then umatras lang. Nag-bishop lang po doon, and then nag-H6. Ang bilis nila pareho tumira kasi linya yan. Knight doon, knight D4, linya, capture, takes. And then dito, tingnan nyo po yung oras ni Suleiman Lee. 1:37 na. Though preparado din si Prin, may malaking problema na si Prin dyan. Alam niya kung ano... Kasi sa preparation ni Prin, drawish ito eh. Equal yan. Equal. Grabe. At ang tinitira dyan talaga A4. Kaso, sabi ni Prin, nung nakausap ko, linya yun ba't ang bagal mo tumira? Oo, alam kong linya yun. Pero according sa linya nun, tabla yun. And in a must-win situation siya. Yun yung sabi niya. Kaya nag-iisip siya kung anong ititira niyang iba, wala siya makita. Kaya tinira niya na lang yung mainline pa rin. Nag-A4 rin kasi yung mainline. Kaso, bilis tumira ni Suleiman Lee, C6. At pagka C6, ayan, dito, nag-isip na naman si Prin eh. Kasi ano bang gagawin niya? Kakainin niya na ba na equal? Sabi niya, hindi, takbo natin. Ayan. Yun pala yung pinag-isipan niya, alam niyang C6 pa parating. Kaya tagal niya nag-isip sa A4 eh. At pagkatira po niya, nag-D5. Grabe, kabilis pa rin. Ni Suleiman Lee, nakinapture po yung B5 and then queen doon. At lahat po ito ay linya pa rin. At ang tira po dyan is G3. Pero hindi ginawa yun ni Prin. Mas pinili niya po yung knight to H5. Ang knight to H5, anong idea niya? Dito po. Pero gusto niya lang talaga mag-F4 para guluhin yung posisyon. Anyway, kinapture yung pawn. Of course, kinain niya yung tore. Tinakes. At ito po ay very equal. Sisimplihan mo lang. Kahit kainin mo lang to eh. Pasado ka pawn takes eh. Double pawn pero equal pa rin yun. Madaling itabla. Kaya ang ginawa ni Prince, sabi niya, pusang gala, mas win ako bahala na dis. F4. Wag lang matabla. Pero wala eh. Kinainan lang ng pawn yan eh. Ayan babagsak yung pawn sa may B4, di madepensahan. In-E5, capture at least parang meron. Parang meron na atake eh. Diba? Ayan nag-quit to G4. Pero malakas talaga yung Grandmaster. Nag-G6 lang at nag-H3 si Prin. By the way guys, subukan yung atakihin na lang sana. Diba? Di ba maganda yan? Wala eh. Tulakan ka ng D3. Pipilita kayo palit yung pyesa eh. May pass pawn dito eh. Kaya wala, ang ginawa na lang is nag-H3 pa singaw, nag-Queen to C5, and then nag-F5, at ganun pa rin nangyari. So basically, walang nangyari. Ayun. At dito, nag-resign na lang si Prin. By the way guys, magtaka kayo, coach, pwede kainin na, kikinguban ka lang. And this is completely losing dahil po sa pawn na yan. Wala talaga. Save yung king. At dahil doon, uwi on time si Prin, pati si Daniel Quezon, round 1 pala nalaglag na. Ganun talaga, lalakas ng kalaban. Pero ano ba yung bracketing? Pakita po natin yung bracketing ng torneo.
Ito po yung bracketing sa round 1 eh. Ayan oh. So nakita niyo like si Gukesh, nakabay po yan. At ang makakalaban niyo yung mga nandyan. Ayan oh. Ang daming kasali na mga malalakas ah. Okay, si Wesley kasali din eh. Kasali din si Wesley. Nasaan na si Wesley? Dami kasi 206 players eh. No? Daming kasali. Nasaan si Wes? Makita. Daming kasing kasali. Ayun si Wesley oh. So, dito siya, ang makakalaban ni Wesley, basically, AG. Kalaban niya AG. AG winner, si Wesley. Ayan, eto, Daniel Darda. No, ang alam ko makakalaban niya kung sinong panalo dito, kaso magta-tiebreak pa yan eh. May mali sa bracketing dito, no? Alam ko hindi si Daniel Darda makakalaban niya, somewhere here. Well, anyway, abangan po natin yung mga susunod na laban. Ano pa? So, ngayong araw, rapid tiebreak. Yung mga nag-1-1, magta-tiebreak pa yan. Ayan, mga nag-1-1. Magla-rapid tiebreak pa. Ganun pa rin una, mga 1.5, pero rapid ang time control na. So, after today, the next day, kinabukasan, laban na ni Wesley. Baka po mag-live po ako nun. Magla-live stream ako nun. Okay? Abangan po ninyo. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita. Maraming salamat sa support ha. Don't forget to like and share. Follow and subscribe. God bless mga kabiyahe. Salamat ulit. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.